Kahit na sino maiinis kapag umorder ka online, tapos pagdating sa'yo damage o kaya naman hindi dumating yung ini-expect mong product. Kumbaga iiba yung product na pinadala. Ilang beses ako umu-order online. Sa isang buwan ako, nakakailang order ako. Lalong-lalo na, isa akong affiliate seller. So, sa loob ng isang buwan, nakakailang order ako. At ngayon lang ako umorder na mali ang dumating. Nakakainis, no? Pag ganun, yung umorder ka tapos iba ang dumating. Siguro maiintindihan ko kapag yung product na dumating medyo may damage, medyo nayupi, ganun. Kasi kung minsan sa ano yun sa mga nagde-deliver, ganun, sa logistic, ganun, baka hindi nila iningatan. So, maiintindihan ko pa kapag ganun. Pero kung yung product na dumating ay malayong-malayo dun sa in-order mo, talaga maiinis ka. Hindi ko maintindihan, pero pinipilit kong intindihin. Baka nga naman yung seller or yung nagpapack up ng product ay inaantok, gutom, ganun, o kaya pagod. Kasi naman, umorder ako ng 5 pair ng medyas pang kids. Hinihintay ko pa naman yung medyas na yan kasi nga gagamitin ng anak ko sa school. Murang medyas for kids ha, 5 pairs for only 95. Kaya in-order ko na kasi nga mura nga naman. Pagkaabot sa akin, medyo may pagtataka na sa aking isip kasi bakit ang liit? Eh ang order ko naman kung sakali mga malalaking size, hindi man malaki pero kahit pa paano pagkaabot sa'yo, alabong yun na yun. Kaya lang, nung inabot sa akin, nagtaka ako, bakit ganito yung size? Ngayon, dahil nga busy ako, hindi ko na kinwestiyon. Basta kinuha ko na lang itong parcel. Edi binuksan ko agad. And ayan, boom. Pambata nga yung dumating pero dalawang, hairpin. Sabi ko, wala naman ako in-order na ganito. So doon ako nag-check ng aking mga order. So doon ako nag-check ng notifications. Baka hindi ako may order nito. Baka yung isa sa mga anak ko. Ngayon ko lang na-realize. Binasa ko itong nakasulat. Ayan. Hindi ko na pala ipapakita. Baka nga naman nagkamali si seller or inaantok nga yung nag-pack up. So yun na nga. Mali yung order na binigay sa akin. Mali yung order na sinend sa akin ng seller ng store. So yun, nag-request na akong ng refund. Sinend ko na rin yung video at picture nung na-receive kong parcel. Kasi nga, sabi ko kanina, baka nga naman, inaantok o gutom yung nag-pack up or yung seller. Kaya mali yung naibigay. Siyempre, nung na-receive ko yan, medyo galit ako. Kasi 95 pesos, in-expect mo 5 pairs of medyas. Binuksan ko na kaya hindi ko na binalik kay rider. Nakalayo na yung rider kaya hindi ko na binalik. Tsaka nabuksan ko naman na. Wala pa akong video na nagbubukas. So, sinend ko na lang yung seller. Baka sakali, na ibigay yung tamang order ko na medyas. Kahit bawasan na ng isang pair, kumbaga pambayad dun sa hairpin, di ba? So, ngayon, ang point ko dito, bilang isang affiliate or publisher or promoter ng mga product dito sa online, paano kaya, halimbawa, meron akong pinopromote na isang product. Ayos naman siya, dumating sa akin, okay, tama yung binigay na order, na product. Ngayon, sa pagpopromote mo, may mga bumili. Ngayon, yung bumili, iba ang dumating sa kanya or damage yung dumating sa kanya. Ibang product, damage na product yung ibinigay sa kanya. So yun ang iniisip ko, paano kaya kung nangyari sa atin ng mga affiliate, Siyempre, kapag galit yung customer or yung buyer, babalikan niya yung kung saan siya bumili. Di ba? Babalik siya kung saan siya bumili. Kung nagkataon na hanap ka niya agad, yung video mo na kung saan siya bumili, edi siyempre ikaw na yung nasira ang image, di ba? Kaya sa mga nanonood dyan ng mga buyer or mahilig mag-online shopping, kung sakali man na bumili kayo ng product, mula sa amin na mga affiliate or publisher or promoter, kami po ay humihingi agad ng sorry kasi kung minsan hindi namin control yon. Oo, maayos naman na dumating sa amin, okay naman. Halimbawa, ilang beses na kaming bumili dun sa shop. Diba? Tapos yung reviews talaga namang maganda, walang problema, walang nagreklamo. Tapos pagdating sa isang customer or sa isang buyer, may problema. So for me, wala na kaming control doon ng mga affiliate or publisher or promoter ng mga product na pinupromote namin. At sa mga seller naman, naku sana kumain muna kayo at huwag magpagod magpuyat para yung mga product na sinisend nyo sa mga client nyo or buyers nyo tama at hindi damage. Oo, siguro yung damage na iba na product, kasalanan siguro ng rider or ng mga nagde-deliver pero kung minsan may mga talagang product na dumarating na talaga sigurong damage na. At sa case naman na yun, siguro nga baka yung iba ay talaga namang hindi nakita ng mga seller or yung mga nagpack ng product. Yan sa atin naman, na mga bumibili, sa atin na buyer, kung minsan, medyo i-extend din natin yung pagpapasensya, or pag-intindi pala, or understanding sa mga seller kasi nga, baka nga naman, hindi nila nakita, kasi nga, baka nga naman nagkamali. Kasi, I'm sure wala namang seller or shop, or brands na magtitinda ng sira. Kasi sila din yung masisiraan. So, sa atin ng mga buyer, extend na lang natin yung pag-intindi. Unless na lang kung every time na bumibili ka dun sa store na yun, laging sira. Huwag ka nang bumili dun. Ganun lang yun. Pero nakakaloka naloka ako dito sa hairpin na 95 pesos. Kung bibilhin mo ito sa store, 5 pesos lang ito yung dalawang ito. Yung anak ko na nakakita, tuwang-tuwa pero ako ang galit.